Nasabi ko lang naman iyo noon kasi hindi pa kita kilala. But I was wrong kaya hindi na kita tinatawag ng ganoon ng palihim. Because I knew that you're the warmest person I ever met, Zildjian. Will you marry me then? Sad nito ikinawala ng antok niya sabay lunok. Saglit na magkahinang ang mga mata nila pero hindi niya nagawang magsalita. Seryoso ko, Laika. Gusto kita higit sa inaakala ko. Kaya handa kong subukan ito sa mas mataas na level. And you can stop taking those dumb pills. Ikaw ang gusto ko makasama at sigurado na ako doon. Matabang nakatitig si Zildjian sa mukha ni Laika. Habang sinasabi niya ang bawat salitang binibitawan niya. At kitang-kita niya ang kalituhan sa mata ni Laika sa kabila ng saglit na kislap sa mga mata nito. Pwede bang pag-isipan muna natin na maigi iyong tungkol sa kasal? I mean, she sighed. Napalitan ng takot ang ekspresyon nito. 2 taon pa lang naman tayo magkasama. Masyado kang nag-iisip, babe. Just say yes and let me do everything for you. Himok ni Zildjian dito sabay haplos sa mukha nito saka ikinulong iyon sa kanyang palad. Okay. Pero pwedeng pagkatapos na ng mga kailangan kong gawin. Just give me a month or 2. Pakausap nito. May kasiyang humaplos sa puso niya kaya't walang babalang siniil niya ng halik ang labi nito. Kaagad namang tumugon si Laika na napakapit pa sa batok niya. Wala nang bawian. Usal niya ng saglit na naghiwalay ang mga labi nila. Okay. Ang sagot na iyon ni Laika ay dahilan upang muli maglapat ang labi nila. Ang kaninang masuyong halik ay nagsimulang maging mas mainit at mapusok. Salamat sa pagpunta. Ani Chita, nang sa wakas ay dumating ang hiniintay nito. Nandoon ito sa isang resto bar. Hindi ko alam na nasa bansa ka pala. Seryosong saad ni Zandro sakay pinaghila ang sarili ng upuan. Kung hindi pa binuksan ni Zandro ang email nito, hindi pa nito malalamang kinokontak ito ni Chita. Ito ang tumatayong leader ng organization on behalf of Felix/Leopard. Bilang ito ang kanang kamay at pinagkakatiwalaan ni Felix at parang anak na rin ang turing dito ni Felix. Zandro became part of the organization dahil kay Queen/Aurelia, ang ina ni Laika na siyang original na leader ng samahan. Pero ayon sa mga nalaman niya, may higit na nakakataas pa kay Aurelia. Pero hindi pa niya nakikilala kahit kailan. At ayon sa source, the king had abandoned the organization dahil na rin kay Aurelia. They said he died, but no one knows for sure. Pinapahanap ni Leopard ang anak ng Queen. At alam kong kilala mo siya. Nakita ko ang larawan niya sa bahay mo sa Canada. We can't find anything about her. Inilabas pa nito ang isang envelope kung saan nandoon ang larawan ni Laika. Anong kailangan nila kay Laika? Curious na tanong niya matapos damputin ang larawan. Ang tungkol sa Victorious at sa organization. Paliwanag nito. Was Felix planning to make her the new queen? Naisip niya pero napangiti din siya. Nasa Melendez Global siya and I don't think she'll be willing to accept the position. Kampanteng sagot niya. I'll help you to convince her if you want. Hindi ko nga alam kung bakit mas pinipili niya magtrabaho para sa iba. She can be the boss herself. Hindi maitago ang inis sa tinig ni Zandro. Sa Melendez? Tila wala sa sariling saad nito. That can't be. Hindi ba? Nalalaki ang mga mata ni Chita na ipinagtaka ni Zandro. Holy shit. Bakit? Sa lubong ang kilay na tanong ni Zandro dito. Hindi siya dapat na nandoon. Kaya pala hindi siya matagpuan ng mga tao ko. Hindi ito magiging maganda. Yun lang at tumayo na ito. Saan ka pupunta? Habol na tawag ni Zandro dito. Kailangan ko tawagan si boss. We need to get her out of Melendez. Usal ni Chita. Pero hindi na yun narinig ni Zandro. Anong problema niya? Di mali ako sinamahang uminom? Good morning, babe. Ikinagising na Laika ang mainit na halik sa labi niya. Ang nakangiting mukha ni Zildjian ang nabungaran niya, kaya't napangiti na din siya. Napatingin siya sa wall clock. 6:00 pa lang ng umaga. Bakit ang aga mong gumising?
Tanong niya sa inaantok na tinig. Para ipagluto ka ng almusal. Get up now. I'm done cooking. Anong oras ka ba gumising? Kunot noong tanong niya dito pero bumangon na rin siya at dumiretso sa banyo. Matapos ang morning rituals niya, she went to the kitchen kung saan nandoon nag-aantay si Zildjian. The table had been set at siya na lang ang kulang doon. May French orange juice pa itong inihanda para sa kanya while he had brewed coffee for himself. Beef silog ang almusal nila at may pickled papaya pa, kaya napangiti na lang siya. Paborito mo yan. I know. Thanks. Pero hindi ka mahilig sa fried rice. Dapat regular na kanin na lang. It's fine, babe. Lagi mong inihahanda ang mga pagkain gusto ko kapag nagluluto ka. Kaya gusto ko rin i-prepare kung anong gusto mo. Kain na. Nito pa. Kaupo sila baganang kumain. Kahit konti lang ang kinain nitong fried rice pero naubos nila ang tapa na niluto nito. They both like beef. Pero mas gusto ni Zildjian ng steak. Matapos kumain ay siya na naghugas. Then, they took a bath together. At 7:45, they were ready to go for work. Paalis na siya dahil magkaiba naman ang daang ginagamit nila nang hilahin siya ni Zildjian. Sa bridge ka na dumaan? Ang bridge ay ang shortcut upang makarating sa Melendez Global nang hindi na lumalabas. It was on the 7th floor kung saan nakakonekta iyon sa hallway patungo sa cafeteria bago makarating sa lift. Kaya naman iniiwasan talaga niyang sumabay kay Zildjian dahil siguradong may makakakita sa kanila. Bigla tuloy siyang kinabahan, pero ayaw niyang madisappoint si Zildjian kaya umayo na din lang siya. Baka may makakita. Mauna ka na maglakad. Magkita tayo sa lift. Nakatira tayo sa isang building, so walang dahilan para hindi tayo sabay na pumasok paminsan-minsan. Nito saka siya inakbayan, pero nang malapit na sila sa glass bridge na nagdudugtong sa dalawang gusali, kusa nitong inalis ang pagkakaakbay sa kanya. But they still walk side by side. May ilang bumati pa sa kanila nang makita sila. At isa doon si Lara na nagkataong maagang pumasok. Ngumiti pa ito nang nakakaloko habang napasunod na nakatingin sa dalawang taong walang kamalay-malay. Hey, you can breathe now, babe. Panunok si Zildjian sa kanya nang pumasok sila sa lift. Paano kasi natatensyon siya dahil maraming nakakakita sa kanilang magkasama. We'll be doing this often from now on. Ang isaping magkasama sila ni Zildjian sa bawat araw na papasok sila sa office ay lihim na nagpapasaya sa puso niya. Gusto rin naman niya iyon. Natatakot lang siyang may masabi ang ibang tao. Dahil wala si Leia, kinailangan bumaba ni Laika sa marketing department para makausap si Lara. Wala pa kasi itong update sa proposal na hinihingi niya dito. Kailangan kasi ng bagong marketing campaign ng Melendez. Quarterly ang changes ng campaign kapag hindi maganda ang output ng latest ads. But as soon as she approached Lara, isang mapanuring tingin na ibinigay nito sa kanya. Pero hindi niya pinansin iyon. Ito lang sa lahat ng department ang kailangan pampuntahan para lang makuha ang proposal. Instead na ipadala na lang nito via email or shield folder. Kaya asar din dito sa Leia dahil pag-aantayin pa ito para lang ibigay ang kailangan nila. I need a proposal. Kalmadong saan niya dito kahit nangaasar ang ngiti nito sa kanya. Saka ito tumayo ng bahagya at lumapit pa. Tell, Laika, totoo bang king size si Boss Zildjian? May panunuya ang mata nitong nakatitig sa kanya and she could feel her face lose color. Pero hindi niya hinayaang ipahalatang kinabahan siyang bigla. Bakit hindi mo itanong sa kanya? Kung ganyan ka kainteresado. Disimuladong saan niya dito. Come on, just tell me. Halata namang may something kayo ni Boss Zildjian. Sa tingin mo ba maniniwala kung ganyan kabilis kang mapromote kung wala kang kinakapitang mas mataas? Nanginsultong anas dito. Daman niya ang pagkailang at pag-init ng mukha niya. Kaya maras siyang napalunok. Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi tayo magkatulad. Anya pero pakiramdam ni Laika. Sa sarili lang niya sinabi iyon. Give me the proposal. At sa susunod, kung hindi mo kayang gawin na maayos ang trabaho mo, better give up your position or resign. Gigil na saan niya dito na ikinagulat ni Lara. Pero saglit lang iyon. Tingnan na lang natin kung sino magre-resign sa ating dalawa. Puno ng kumpiyansang saan nito sa kainabot sa kanya ang USB na kailangan niya. Mariing napapikit si Laika nang makatalikod na siya kay Lara.
kaya't nakagat niya ang sariling dila. Inatakal siya ng matinding kaba at takot na hindi niya mawari. Sa itsura ni Lara, halatang may alam ito tungkol sa sekreto niya. Marahas siyang napalunok nang makabalik siya sa opisina. Saka nahahapong naupo siya sa swivel chair. Nasapupan niya ang noong biglang pinagpawisan ng malapot. Bigla, ang kaninang kasiyahan niya ay napalitan ng matinding alalahanin. Nasa malalim siyang pag-iisip nang mag-ring ang phone niya na ikinagulat niya. Hello? Anya nang sagutin niya ang tawag. Hindi naka-register ang number ng caller, kaya't magalang niyang binati ito. Are you Laika Gomez, Villones? Ang malalim na tinig mula sa kabilang linya ay nagdulot ng kakaibang takot sa pagkatao niya. Yes? May I know who's speaking, please? Kalmadong tanong niya pero nanatiling tahimik ang kabilang linya na tila nawala na ang kausap niya. Kaya ilang ulit siyang nagsabi ng, Hello? Gusto ko lang sabihin hindi ka anak ni Leandro Villones. O, bago pa man niya matapos sa sasabihin, ay nawala na sa linya ang kausap niya. Kaya napatayo pa siya. Parang may kung ano sumipa sa dibdib niya nang nagdulot ng kakaibang damdamin. Damdaming hindi niya magawang bigyan ng pangalan. Babe, what's wrong? Nagulat pa siya nang nasa harap na pala niya si Zildjian. Namumutla ka. May dinaramdam ka ba? Panik na saan nito sa kasya nilapitan. I'm fine. May tumawag sa akin. Hindi raw ako anak ni Dad. Wala sa sariling saan niya. Hey, that's alright. Baka naman isang taong wala lang magawa. Pag-aalo ni Zildjian sa kanya. Don't worry about it. Silence. Laika was internalizing kung ano ang kakaibang damdaming nararamdaman niya. Kaya napailing na lang siya. Zildjian held her hands and pulled her to his embrace. It's alright, babe. Ayos lang ako. Anya habang kinukumbinsi pati ang sarili niya. It can be a prank but it still hurt her a bit. Pero kung pagbabasihan kung paano siya ituring ng ama niya mula nang mawala ang kanyang ina, gusto niya isiping hindi biro ang tawag na iyon. Pero anong klase ng tao ang gagawa ng ganoon? Anong mapapala niya para sabihin iyon? Naglaro ang mga tanong na iyon sa isipan niya. Dahil kung totoo iyon, nagsayang lang pala siya ng luha para sa taong hindi naman niya kaano-ano na walang ibang gusto sa kasalukuyan ay ang makuha ang kumpanya sa kanya. Pwede ba akong umalis muna saglit? Maya-maya paalam niya kay Zildjian. Gusto mo bang ipag-drive kita? Malambing na alok na Zildjian sa kanya pero umiling lang siya. Ayos lang ako. Saka kailangan mo pumunta sa meeting. I'll ask Chin to assist you. Anya saka niya tinawagan ng isa sa mga corporate secretary para sa detalye ng reports para kay Zildjian. Kagad naman itong pumayag kaya isinad niya dito ang reports. Pwede ko namang i-cancel lang. No, you can't do that. Importante ang quarterly meeting para sa lahat ng empleyado. Sila yung higit na dapat mong bigyan ng pansin. You can't let them down. Yes, ma'am. Pero bumalik ka kaagad. Kailangan nandito ka na in an hour, okay? Bilin pa nito bago siya pinayagang umalis. Mabilis ang bawat hakbang ni Laika patungo sa basement ng residence kung saan nandoon nakapark ang kotse niya. Naroon pa rin ang kahulugan sa isipan niya pero gusto niyang malaman ng totoo. She need to meet her father. Unreasonable? Sigurong basta na lang siya maniniwala sa color na iyon. But maybe, at least magkaroon man lang ng sapat na dahilan ng lahat ng nararanasan niya sa ama. Posible siyang masaktan but at least, malalaman niya ang totoo. 30 minutes later ay nandoon na siya sa Victoria's Empire Building. The last time she went there was when her mother was still alive. Napakatagal na palang panahon. Paglapit niya sa reception ay nagpakilala siya sa babaeng nandoon. Sorry ma'am pero may appointment ho ba kayo sa CEO? Magalang na tanong ng babae. Do I need an appointment to meet my father? Formal na saad niya. Ho? Gulat na tanong nito. Bakas ang pagkalito sa mukha ng babae. I'm sorry ma'am pero wala kasi ang pangalan niyo sa list ng family members. Siya naman ang nagulat sa sinabing iyon ng babae. Wala siya sa list bilang family members. Her blood almost boiled to her core. Did her father cast her out in her own company? How dare he? Gigil na usal niya na ikinagulat ng babae. May special instruction ho kasi si Ma'am Nicole tungkol sa mga pwedeng umakyat sa CEO's office
nang walang prior appointment. Dinig niya ang naalangang paliwanag ng babae. Mom, Nika? Ang receptionist kaya't napalingon siya. Only to si Nika nodded forehead. What are you doing here? Taas kilay na usag nito na para bang wala siyang karapatang tumuntong sa gusaling iyon. I'm here to see Dad. Matalim ang matang tinitigan niya ito. But Nika just laughed at her. Well, dapat nagsabi ka na pupunta ka. Dad is busy today. May meeting siya with the board. Saad nito na maarteng ikinumpas ang kamay sa ere. Then walk toward her direction. Inilapit ang mukha sa kanya. Come, with an appointment next time. Dear sister. Pabulong na usal nito kaya't walang babalang hinilan niya ang kwelyo ng damit ni Nika. What? Napasigaw ito nang diinan niya ang balikat nito. Sabay hila sa buhok nito kaya muli itong napasigaw. Matuto kang rumespeto ng taong kaharap mo. Help me! Tili ni Nika na nakatingin sa direksyon ng receptionist. Call the security! Stupid! Sukat doon ay mas lalo niyang hinila ang buhok nito. Sabay tulak dito dala marahil ng mataas na takong nito kaya napaslampak ito sa sahig. Baliw ka, Laika! Baliw! Sigaw nito na halos magkulay kamatis ang mukha. Halata namang gustong kumuha ng simpatsya mula sa mga nagdaraan doon. Pero hindi man lang siya nagpatinag. Kayum ang kamaong naglakad siya palapit kay Nika na nakasalampak pa rin sa sahig. Isusumbog kita kay Dad! Parang batang maktol nito. Go ahead and try. Samahan pa kita. Hamon niya dito dahilan upang mapatayo si Nika. Nalilisik ang mata nitong tumingin sa kanya saka mabilis na umangat ang kamay nito upang sampalin siya. Nagaantay siyang tumama ang kamay nito sa mukha niya nang biglang tumili si Nika. Pagtingin niya ay may kamay na nakahawak sa pulsuhan nito. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa pulsuhan ni Nika dahil sa pamumuti ng paligid ng balat nitong hawak ng malaking lalaki. The man had cold glare na mutik na niyang ikalunok ng sariling dila. Who the hell are you? Angal ni Nika sa lalaki. Bumilis ang hakbang ni Jules nang makita niya ang eksena sa harap ng receptionist. Patungo siya kanina sa Melendez Global nang makita niyang papasok si Laika sa basement ng katabing gusali. Kaya't mabilis siya nagpark para sundan ito. Halata kasi nagmamadali ang dalaga ayon sa bilis ng kilos dito. Nang makita niya itong sumakay sa isang kotse, nagmadali siyang lumabas. He was back in his car nang dumaan sa direksyon niya ang sakyan nito kaya sunundan niya si Laika. Only to realize where she was heading. Tahimik lang siyang sumunod sa dalaga hanggang sa magpark ito ng kotse. Sumunod din siya nang pumasok ito sa gusali. Naroon na ito sa harap ng receptionist nang makapasok siya sa building. He kept his distance at nag-obserba na lang siya dito. Dahil malayo siya kaya't hindi niya marinig ang pag-uusap ng mga ito. Pero kita niya ang pagkalito sa mukha ng babaeng kausap ni Laika. Then Nika entered the building. Taas ang noo nito sa kainalis ang shades na suot. Kitang-kita niya ang mapanuring tingin ibinigay niya sa nakatalikod dito na si Laika. Nanatili siya nagmasid sa dalawang babae but he was surprised nang biglang hilahin ni Laika ang buhok ng stepsister nito. Sakay tumarahas na itunula kaya napasilampak ang babae sa sahig. Kasabay ang malakas na tili ni Nika. Noon siya nagsumulang humakbang palapit sa dalawang babae. Kaya't nang biglang tumayo si Nika at aktong sasampalin ng magandang mukha ni Laika, he instantly grabbed the woman's wrist para may higpit na pinisil iyon. Who the hell are you? Sigaw ni Nika sa lalaking humawak sa pulusuhan nito. Let me go! Pasigaw na utos pa nito. Kitang-kita sa mukha nito ang kahihiyang sinapit. Nasaktan ka ba, Miss Laika? Seryoso ang tinig na lalaking may malamig na matang nakatitig sa kanya. Gosh, he's handsome but scary. Naisip ni Laika. Hindi niya kilala ang lalaki pero alam nito ang pangalan niya. Are you insane? Ako ang sinaktan niya at sinasaktan mo rin ako. Naputol ang sasabihin ni Nika nang mapatitig sa lalaki may hawak sa pulsuhan nito. Biglang nataranta ang mukha nito at napaatras pa. Kilala ba kita? Baling ni Laika sa lalaki. Ako ang assistant ni Attorney Felix Bercasio. We've been looking for you. I'm Jules Miranda, your bodyguard. Pakilala nito na ikinabigla niya.
But the mention of Attorney Bercasio made her smile. Mukhang naghahanapan pala sila ng taong iyon. Where is he? Si Uncle Felix. Usisa niya, ignoring Nika's hateful glare. Ilang pagkakataon na niyang na-meet si Felix Bercasio. Ito ang tinuturing ng ina niyang matalik na kaibigan. It was the same man na sinabi ng ina niyang makakatulong sa kanya kapag nagka-problema siya balang araw. Nasa abroad siya ngayon, but he'll be flying the first flight in 3 days to meet you. Kaya hindi mo na kailangang umakyat para makita si Leandro. Wala ka bang planong pakawalan ako, mister? Agaw atensyon ni Nika sa lalaki, mariin pa rin ang hawak sa pulsuhan nito. Walang babala namang binitawan nito si Nika. Halos maluha ito na napatitig sa namumulang kamay nito. Bakas doon na malaking kamay ni Jules. Sumunod ka sa akin, miss. Yakag nito sa kanya. Oo, nakakatakot ang matapang na aura ni Jules. But somehow, may pakiramdam siyang mapagkakatiwalaan niya ito. Kaya natagpuan niya ang sariling sumusunod dito. Naabutan nila ang dalawang lalaki na nakatayo sa may kotse niya. May inabot si Jules sa mga ito bago siya binalingan. Let me drive you to your house. Doon tayo mag-usap. Anito. Naguguluhan man na ibinigay niya dito ang susi. He even opened the back door for her. Sumakay siya saka ito, umikot patungo sa driver's seat. She took out the small ziplock, plastic na dinala niya. Then opened her palm kung saan nandoon ang ilang peraso ng buhok ni Nika. Napatingin naman si Jules sa ginawa niya, saka ito nagkamot ng kilay. Halatang alam nito ang plano niyang gawin. Gusto mo bang ipacheck ang DNA test niyo ng stepsister mo? Pagkukumpirma nito. I was supposed to check on my dad's DNA test with mine. Pag-amin niya. Ngayon lang niya nakilala si Jules pero nagawa na niyang sabihin dito ang mga ganoong bagay. Yun lang ba? Ako nang bahala sa mga yan. Formal na saad nitong sumili pa sa rearview mirror kaya napatango na lang siya. An hour later ay ipinasok nito ang kotse niya sa basement na isang malaking gusali. Is this a hotel? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. A hotel was the most luxurious hotel in the country. Yes, miss. This hotel also belongs to you. Pero si Boss Felix ang namamahala nito sa tulong ng isang mahusay na manager. Paliwanag nito habang sakay sila ng lift. Ibig mo sabihin hindi rin alam ni Dad ang tungkol dito? Tanga ang Victorias lang ang declared assets ng iyong ina. Kaya yun lang ang alam ni Leandro. Dahil halos lahat ng property at ibang assets na nakapangalan sa iyo ay nasa pamamahala ng boss ko. And I was the one who managed all of it since 5 years ago. Mahabang paliwanag nito. Sa mga tinuran nito, lalo lang siyang napapaisip. Akala niya martyr ang ina niya dahil inayaan itong lokohin ito ng ama niya. But she was wrong. Matalino ang ina niya. Pero bakit kailangan itong gawin ang mga bagay na iyon? Hindi niya maiwasang isipin. Natigil lang ang pag-iisip niya nang bumukas ang lift sa top floor. At halos malula siya nang makapasok sila sa isang pintong binuksan nito. It was a luxurious suite. Mukhang inuko pa noon ang buong palapag sa top floor. I'm using one of the guest room kapag nandito ako sa Manila. I hope you don't mind. Seryoso pa rin saad nito. That's fine. Hindi ko naman alam ang tungkol dito. May inuuwian naman akong bahay. Pwede ka na lumipat dito at mag-resign sa Melendez. You don't belong there, miss. It wasn't a request. More likely, it sounded like a command to her. Napakarami mong kailangang asikasuhin sa mga pag-aaring iniwan ng iyong ina. Kaya dapat simulan mo ng pag-aralan ang lahat ng iyon. Naintindihan ko ang concern mo pero baka hindi pa ako handa para dito. Dahilan niya. Originally, nagsumikap siya para mapatunayan sa ama niya na may mararating siya at para maipagmalaki niya ang sarili. Dahil gusto niyang mawala ang galit nito dahil sa nangyari sa kanya na kagagawa ni Nika. But leaving Melendez Global would also mean leaving Zildjian behind. Mapapalayo siya dito. At sa isipin pa lang iyon, parang biglang may sumipa sa dibdib niya. Dahilan upang mapalunok siya. Kapag hindi ka pa umalis, baka tuluyang mawala ang Victoria's Empire. Miss, it was your grandmother legacy. Walang kangiting-ngiting saad nito. Aktong magsasalita muli, siya nang tumunog ang phone ni Jules. The moment he said hello,
Natulala ito at biglang nataranta. Ano ba sinasabi mo, Nika? Can you speak slowly? Pasigaw, nasaway ni Leandro sa anak nito. Umiiyak ito nang maabutan niya ito nang nasa opisina niya habang hawak ang kamay nito. And as soon as she saw him, lalong lumakas ang iyak nito kaya wala man lang siyang maunawaan sa mga sinabi ni Nika. Magsalita ka nga na maayos. Dad, what's so hard to understand? Nakita na si Laika ng assistant ni Attorney Felix. Pasteryang saan nito na ikinabiglaan niya. Kaya napatayo pa siya mula sa pagkakaupo sa swivel chair, saka malakas siyang nagmura. Nasaan sila? I have no idea. Pero ang dinig ko na sa ibang bansa sa attorney kaya magmimit sila in 3 days. Paliwanag nito na lalong ikinamura ni Leandro. Sa nanginginig nitong kamay ay tinawagan nito si Nicole. At wala pang kalahating oras ay nandoon na ito. May bit-bit ba itong paper bag kaya hindi maitatangging nag-shopping na naman ito. How often do I need to tell you to stop spending too much? Salubong ang kilay na sita na Leandro kay Nicole. But the woman just brushed off his shoulder and walked past him. Honey, stress ako lately, okay? Saad nito matapos maupo na tila isang reyna sa pang-isahang couch na nandoon. Bakit mo ba ako tinawagan? Nalaki ang mga mata nito matapos magkwento sa Nika ng nangyari. Kaya ang cool na aura nito ay napalitan ng pagkaligalig. Hindi sila pwede magkita. We need to do something, Leandro. Panik na saad na Nicole. May mga kilala kang tao, hindi ba? Mabalasik ang tingin na sa mata ni Leandro dahilan upang magkatinginan na mag-ina. Then Nicole smiled cunningly. Tatawagan ko kaibigan ko. Seryosong saad na Nicole. Pero sigurado ka ba? They are hard killers, Leandro. Wala akong pakialam kung mamatay man si Laika. She's not even my daughter. I've been good to her pero hindi man lang niya maibigay sa akin ang kumpanya. Wala siyang pinagkaiba sa ina niya. Taka, Dad. What do you mean? Napawang pa ang bibig ni Nika sa tinaran ng ama. Then cover her mouth in disbelief. Hindi ko totoong kapatid si Laika. Bulalas na Nika. Tumahimik ka nga dyan. Saway ni Nicole sa anak. Sana naisip niyo na yan noon pa. Taas kilay na saad na Nika ng matauhan na parang isang mabuting bagay ang pinaplano ng magulang nito. Kung hindi niyo siya anak, sinong ama ni Laika? Ano namang pakialam ko kung kanino siyang anak? All I want is my money. Singhal ni Leandro kay Nika. Huwag mo naman sagawa ng anak mo. Saway ni Nicole sa sinimulang tawagan ng kaibigan nito. By the way, I had a good news kaya ako nagpunta dito, Dad. Nakausap ko na si Sandro, Laika's boyfriend. Sabi niya willing daw siya, basta sa tamang halaga. He's asking a bit higher though. Proud na anunsyo ni Nika. That was good news. Excited na saad ni Nicole na tila nakakita ng magandang pag-asa. Tawagan mo na and imit natin. How much is asking anyway? 3 million. What? Halos sabay pang bulalas nila Leandro. That's better than killing Laika. Mas masaya kung maghihirap at masasaktan siya, di ba? Ayoko naman kayong makulong kapag nagkaaberya. Kapwa na tahimik ang dalawang nasa harap ni Nika. Pero may kailangan pala akong puntahan. I'll come home late. Bye. Yun lang at iniwan na ni Nika ang magulang. Nagsalubong ang kilay ni Zildjian nang makita niya ang pagpasok ng kotse ni Laika sa parking ng residence. Kaya naudlot ang pagpasok niya sa entrance ng building. Naglakad siya patungo sa basement upang salubungin ito. Plano niyang sermonan si Laika dahil hindi nito sinunod ang utos niya. Pero napahinto siya nang makita isang maskuladong lalaking umibis mula sa driver's seat. Saka naman bumukas ang pinto sa kabilang side kung saan bumaba doon si Laika. May kung anong sinabi ang lalaki kay Laika nang iabot nito ang susi at kitang-kita niya ang pagdaiti ng kamay ng lalaki sa palad ni Laika na ikinainit ng ulo niya. Kaya't binalasan niya ang paghakbang upang mapahinto rin sa narinig niya. Kailangan mong magdesisyon. Iwan mo na ang global at sumama ka sa akin sa Canada. We don't have much time at hindi ka nababagi dito. Formal na saad na lalaki na tuluyang ikinainit ng ulo niya. At sinong walang hiyang lalaki na ito para sabihin iyon?
Pikung saan niya kaya napalapit siya sa dalawang nag-uusap. Nagsalubong pa ang kilay na lalaki nang tumingin sa kanya pero dahil nakatalikod sa kanya si Laika, kaya hindi nito napansin ang paglapit niya. I don't have plans leaving Global yet. Salamat sa tulong, Jules. Saan na Laika na napalingon ng lapitan niya ito. Kusa itong kumapit sa braso niya, kaya't nawalang inis na nararamdaman niya kani-kanina lang. Ipinakilala nito ang lalaki sa kanya. Guwapo rin ito kaya hinapit niya ang bewang ni Laika na ikinakunot ng noo ni Jules. Gusto niya maging malinaw sa mukha nitong pag-aari niya ang babaeng nasa harap nito. Lalaki din siya kaya alam niya ang tinging iyon na ibinibigay nito kay Laika. Ilang sandali pa ay dumating isang pulang kotse. May isang uniformadong lalaking lumabas doon at binuksan ang pinto ng sakyan. Nagpaalam naman ang lalaki kay Laika na sinagot lang nito ng tipid na tango bago tuluyang sumakay si Jules sa nag-aantay na kotse. Siya naman ay kinabig na si Laika patungo sa lift. Subalit lingid sa kaalaman nila Zildjian at Laika, may isang taong abala sa pagkuha ng larawan nila at nang tuluyang mawala si Zildjian sa paningin nito, saka ito umalis ng may ngiti sa labi. Bakit kailangan kanya ipag-drive? Usig na Zildjian sa kanya nang makarating na sila sa unit. Dapat tinawagan mo ako para ako nag-drive para sa'yo. May tampong saan na Zildjian na ikinangiti niya. Sabi niya, bodyguard ko daw siya. Paliwanag niya dito na hindi may tago ang matamis ng ngiti sa labi. Nag-enjoy kasi siya sa pagiging possessive ni Zildjian. She liked the feeling. Bakit niya gustong umalis ka sa Globals? Biglang tanong nito. Saglit siyang natigilan sa kaseryosong tumitig kay Zildjian. Na tila biglang kinabahan dahil tila nailang ito na hindi niya mawari. May kailangan ako sabihin. Seryosong saan niya dito. Sa kanya ipinakilala ang pagkataon niya kay Zildjian. Sa tingin niya panahon na para malaman nito ang totoo tungkol sa kanya.